na bukas may bagong mga testigong 14 na darating sa Senado. Ngunit ang ginawa nila, kuno-kuno, chuchu-chuchu, meron daw threat sa Senado. Pinapalockdown ng NBI ang Senado para hindi lang makapasok. Alam niyo po kasi, the people who are now in power are fighting for their lives. Kasi alam nila ang mangyayari pagka lumabas itong flood control scandal kung sinong mastermind. Pero hindi po kami matitinag sapagkat we are not fighting for ourselves. We are fighting for the future of the Filipino people and our country. Mas malakas na motibasyon po yan kesa sa pansariling interes. Yung 14 na yun, Marines din? Marines din, oo. Mga kasamahan din nila na nagdala rin ng maleta. So, marami na po yan. Hindi ko nga maintindihan kung anong problema nila sa Marines eh. Sinabi na ni Gutesa na nag-deliver siya. Lumabas si Saldico. Ilang beses siyang nagpahayag na talagang may mga inutusan siyang magdala ng maleta. Then may lumabas na 18 na Marines na nagsasabing nagdadala sila ng maleta complete with videos, pictures. Bakit ay nilang paniwalaan? Pero si Madriaga, pinapaniwalaan nila. Walang video, walang picture, nag-iisa. So, alam na alam po natin ang ginagawa. Tinatago po nila. Everything that is happening now, including yung power struggle sa Senate, is all about concealing the truth tungkol dito sa flood control scandal. Attorney, niya daw kayo credible. Kasi bakit daw si Lauren inalis sa listahan na dinawit din nila na may nakakatanggap ng kickback. Pero bakit tinanggal ng mga 18 ex-Marines po na... Ay hindi po akong abogado ng ex-Marines, ano? Abogado ako ni Mike Defensor. With respect to credibility, kung nga hindi credible na sinasabi nila, bakit ayaw nilang patawag? Bakit nagkaroon ng balasahan sa Senado para lamang yung 18 Marines ay hindi matawag? Di doon nila i-cross-examine sa loob ng Senado para kung nagsisinungaling, ebedi perjury yun, i-contempt nila, pakulong nila, ngunit ba't ayaw nilang harapin? Yun ang problema. Kung talagang hindi credible, tawagin nyo. Pag sinabing, pabago-bago pa ka pala, may motion doon, di ba? Hold him in contempt for not telling the truth before the committee, ikulong. Ba't ayaw nilang gawin? Attorney, bakit ngayon lang lumabas yung 14 pa? Siyempre, hindi naman madaling Hindi naman pupunta sa party itong mga to eh. Ang kalaban mo yung mga makapangyarihan na mga tao sa Pilipinas. Yung senador nga, kaya nilang ipakulong si Jinggoy para lang masira yung tinatawag na quorum at magkaroon ng question. Eto pang mga Marines na ito, kayo naman Siyempre, natatakot yun. Ito yun, tinatakot si Joel Villanueva. Dinidemanda kami. Kami, mga abogado na, dinidemanda kami. Patong-patong na demanda si Mike Defensor. Naging congressman na. Patong-patong na demanda. Dating general, patong-patong na demanda. We are up against the evil empire na they are fighting for their lives nga, katulad ng sabi ko. Kasi, disgrasya sila pag lumabas ang katotohanan. Pero katulad ng sabi kong muli, hindi kami titigil because we are not fighting for ourselves. Ano bang mahihita namin dito? Pero kailangan namin lumaban para sa kinabukasan ng bayan kasi alam nyo mga kasama, padala naman ni Martin Romualdez yan. Aeroplano niya yan Ito ba, dalawa aeroplano nun Na aeroplano? Pito na... Kita mo, ang kulit nitong langaw padala ng PCO yan May pito pa raw. Drone yan, drone. Hindi, teka, tapusin ko lang yung statement ko, Alam nyo, mga kasama, kapag nagtagumpay sila na matago ang flood control at ma-impeach, ma-convict si Sara Duterte, anong epekto? Mananatili yung pagnanakaw kasi nakalusot sila. Number 2, magkakaroon tayo ng Pangulo na hindi yun ang kagustuhan ng taong bayan. Ano mangyayari sa ating bayan? Wala na. In 1 or 2 more generations, para na tayong Bangladesh, para na tayong Somalia, baka failed state na tayo, baka narco state na tayo kasi lahat ng mga iniimbestigahan noon for drugs, ayan na naman, nasa poder na naman, si Mabilog, Can you imagine? So, iyan po ang pinaglalaban natin. Ano ba mapapala namin dito? Wala na kaming hihiligin sa buhay.